Hi mga Marites, sinawagan nga pala ako ni Mama, manganganak na raw si Cheska. Kaya dali-dali ko umuwi galing school. 62 days na ngayon si Cheska kaya nagle-labor na siya. Sa mga puntong ito may lumabas na nga palang isa. Umiiri na si Cheska kaya nihimas ko na itiyan niya. Marunong na nga pala ako magpaanak ng aso. Yung papi nga palang nauna, male. Pure Shih Tzu pala to. Ang cute nito kaya ang hirap pag-out ng papi. Sa mga puntong ito lumabas na yung papi number 2. Dapat relax lang sa pagpapaanak ng aso. Sa bawat papi nga pala may nakabalot sa kanilang parang plastic. Paglabas nga pala ng papi, nilagay ko na rito sa malinis na basahan. Sa puntong ito, tinatanggal ko na yung parang plastic na nakabalot sa kanila. Kailangan natin tanggalin yung mga tubig sa bunganga at ilong nila para makahinga sila, kaya gagamitan natin ng nasal aspirator. Kailangan din natin gupitin yung pusod nila mga 1 inch. Kailangan din itong talian ng sinulid. Kailangan din natin ng pulang ilaw para mainitan sila. Meron nga palang ibang aso na nasi-CS. Buti na lang si Cheska nag-normal delivery siya. Siguro naisip niyang mahal magpa-CS kaya nagpa-normal siya. Char. Kailangan pala natin alisin yung tubig sa bunganga ng papi para makahinga siya. Kapag hindi natin natanggal yun, maaari silang mamatay. Kailangan natin silang punasan ng tuyong basahan para matuyo sila. Kapag buntis nga pala yung aso, kailangan natin silang painumin ng papi OB para maging healthy yung mga papis. Kita naman sa anak ni Cheska, ang lulusog nila. Ang sign nga pala ng aso kapag manganganak na siya, hindi sila kakain. Tapos hindi sila mapakali. Tsaka hukay sila ng hukay. Sa mga puntong ito, lalabas na yung puppy number 3. Hinihimas-himas ko ng ito yan ni Cheska. Pang second time na to ni Cheska ang manganganak siya. Kaya meron na siyang mother instinct para sa mga anak niya. Pumutok na nga yung panubigan ni Cheska kaya dali-dali na lumabas yung puppy. Nila ko nang dahan-dahan para hindi maiwan sa loob yung inunan. Kailangan talagang dahan-dahanin kasi puppy pa ito. Ganun ulit, tatanggalin uli natin yung supot para makahinga sila. Si Cheska nga pala napakabait na ito mga anak. Hindi talaga kami pinapahirapan nito. Yung papi ni Cheska ang lulusot at ang lalakas pa nila. At ng aso hindi lahat nagno-normal. Puntong ito lalabas na yung papi. Bigla nga palang sumabog yung panubigan. Kaya natanggal na rin yung parang supot sa papi. Hinahandaan ko talaga para makuha ko yung papi. Sa mga puntong ito nakapokus lang ako. Kailangan natin kasi makuha yung papi pati yung inunan. Kailangan maingat din tayo sa paghawak kasi yung pusod. Kapag papi pala yung mga dog, prone pa sila sa mga sakit. Kaya panatiliin natin maging malinis. Sa mga puntong ito, medyo natagalan ako sa pagkuha ng papi. Sa mga puntong ito, nakuha ko na. Kailangan natin itong patuyuin at tanggalin uli natin yung mga liquid. Pure white nga pala yung nag-stud kay Cheska. Wala nga palang lumabas na pure white. Lahat nagmana kay Cheska. Pero okay lang, ang cute naman lahat. Ito na nga po pala sila, yung iba hindi ko na videohan. 5 puppies nga pala lahat. Apaka-healthy nila. Sa mga magtatanong po kung ano yung dog food nila, top breed lang po. Top breed baka naman, char. Sa mga puntong ito, dinidilaan na ni Cheska anak niya. Meron na nga pala siyang mother instinct. Pangalawang anak na to ni Cheska. Kita nyo naman si Cheska, ang dusing niya. Halos 2 months kasi siyang dinaligo. Bawal kasi kapag buntis. Sa mga puntong ito, 4 na lang sila. Nakakalungkot mang isipin na matay na isa. Binilang ko na nga pala silang cage. See you on next vlog.